Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng bumubuo ng Papa Dudut Stories. Ako po si Denver, 26 years old. Ilang buwan ko rin po itong pinag-isipan bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na mag-type sa inyo. Hanggang ngayon kasi tuwing naririnig ko ang tunog ng sliding door ng butika o nakakakita ako ng bote ng rubbing alcohol, matik na pinapawisan ang palad ko at bumibilis ang tibok ng dibdib ko. Sana'y mapagtiyagaan ninyong basahin ang sulat kong ito. Gusto ko lang pong mailabas ang trauma na halos pumatay sa akin 2 taon na ang nakakaraan. Noong nagtatrabaho pa ako bilang night shift pharmacy assistant sa isang sikat na 24/7 drugstore sa isang syudad na hindi ko na masyadong babanggitin. Taong 2024 noon sa kalagitnaan ng gabi. Kadalasan ay tahimik ang butika. Sanay na ako sa mga nagmamadaling bumili ng gamot sa lagnat, mga call center agent na bumibili ng pampagising o kaya naman ay mga lasing na nakikipag-argumento pa dahil ayaw tanggapin ang pambayad nilang puros barya. Pero mag-iiba ang lahat tuwing Biyernes ng hating gabi bandang 2:00. Doon ko unang napansin si Mireya. Hindi siya tulad ng karaniwang buyer na mukhang pagod o nanggagalaite sa sakit. Mainhin siya, maganda at laging nakapusod ang kanyang buhok. Katamtaman ng taas, pilit na nakangiti at laging nakasuot ng maluwag na cardigan kahit napakainit sa labas. Pero ang totoong nakakuha ng pansin ko ay ang binibili niya linggo-linggo. Isang bote ng Diphenhydramine 50 mg, 3 banig ng Zolpidem, tsaka 5 malalaking bote ng Povidone iodine at 2 rolyo ng sterile na gasa. Maikling sabi niya. Ang boses niya ay napakahinhin. Parang pabulong magsalita na kailangan mo talagang ilapit ang tenga mo sa glass window. At first, nagtaka ako bakit ganon kadami ang sleep aid at antiseptics. Ang Zolpidem ay pampatulog na kailangan ng strict prescription. At ang Diphenhydramine ay matapang din na antihistamine na nakakadrowsy ng sobra. Ma'am Rhea, may reseta po ba kayo sa Zolpidem? Tanong ko. Sinusubukang maging sobrang asikaso. Gusto ko kasing magmarka sa kanya. Kumuha siya ng reseta sa bag niya, nakapangalan sa isang Dr. Season. Valid naman ang PTR at S2 license number. Para kanino po pala ito, ma'am? Tanong ko habang sinaswipe ang card niya. Medyo mataas po kasi ang dosage nitong pampatulog. Tsaka napakarami nitong antiseptic solution. Lumayo ang tingin niya bago tumingin muli sa akin. May kaunting panginginig ang mga mata niya. Para sa tiyahing ko, may severe insomnia siya at bedridden dahil sa matinding sugat sa balat. Ako lang ang nag-aalaga sa kanya. Naku, ang hirap naman po niyan. Napakabait ninyong pamangkin. Sagot ko habang maingat na inilalagay, Papa Dudut, sa plastic ang gamot na kanyang binili. Sinadya ko pang ayusin, Papa Dudut, ng maigi ang balot at binigyan siya ng libreng bottle ng hand sanitizer mula sa promo ng store. Pumilit siya ng ngiti. Salamat, Denver. Nagulat ako nang banggitin niya ang pangalan ko. Nagtignan pala niya ang nameplate ko. Nang gabing yon ay hindi ako nakatulog sa buong shift ko dahil sa sobrang kilig ang tanga ko. Hindi ko alam na ang mga gamot na ibinalot ko para sa kanya ay ginagamit na pala sa isang napakagimbal na krimen. Papa Dudut, lumipas ang 3 buwan, naging ritual na sa akin ang pag-aabang kay Mireya tuwing Biyernes ng hating gabi. Palagi ako nag-aayos ng sarili bago dumating ang oras ng pagbisita niya. Naglalagay ng pabango, binubunot ang mga lukot sa uniform at sinisiguradong malinis ang counter.
Yon ay hanggang sa dumating ang huling Biyernes ng buwan ng Setyembre. Dumating si Mireya ng mas maaga, mga 2:30 ng madaling araw. Pero iba ang kilos niya ngayong gabi. Balisa siya. Sulyap siya ng sulyap sa labas ng salaming pintuan ng butika. May pawis sa noon niya kahit malamig ang aircon. Denver, mabilis lang. Pareho pa rin ang dating order. Mabilis niyang sabi. May problema po ba, Ma'am Mireya? Tanong ko habang binuksan ko ang cabinet ng mga restricted medicine. Wala, mabilis lang please, nagmamadali ako. Sagot niya at hinihingal siya ng kaunti. Binalot ko kaagad ang 2 banig ng pampatulog, ang matapang na antiseptic at ilang karagdagang surgical blades at medical tape na hinihingi niya. Inabot niya ang bayad na cash, kinuha ang plastic bag at mabilis na lumabas nang hindi man lang nagpasalamat o ngumiti na hindi niya kailanman ginawa noon. Nang lilinisin ko na ang counter, nakita ko ang isang nakatuping papel sa gilid ng keyboard ng cashier. Ang reseta niya, nakalimutan niya. Dahil restricted drug ang Zolpidem, kailangang ma-inventory ang reseta sa katapusan ng shift. Kapag nawala yon, lagot ako sa branch manager ko. Kinuha ko ang papel para suriin doon sa itaas ng reseta bukod sa pangalan ng doktor. May nakasulat na address sa ibaba gamit ang ballpen. Number 14 St. Jude Street, Bankers Village. Narealize ko malapit lang pala. 5 minuto lang kung magmotor mula sa butika. Tumingin ako sa orasan. Mag-aapat na ng madaling araw. Matatapos na ang shift ko sa ganap na 5:00 at naisip ko na magandang pagkakataon na rin po ito para maging hero sa paningin niya. Ihahatid ko ang reseta para hindi siyang mag-alala at baka sakaling maanyayahan pa ako sa loob ng at makahigop ng isang basong tubig. Gabi-gabi akong nag-iisip kung paanong makakalapit sa kanya at eto na ang tamang oras. Wala akong ideya na ang pagpunta ko sa bahay na yon ang magiging pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay ko. 5:30 ng umaga nang makalabas ako sa butika. Maliwanag ang paligid pero maulap ang langit. Sumakay ako sa aking lumang scooter at pinaha ko ang makikitid na eskinita ng Barangay Holy Spirit. Ang St. Jude Street ay isang liblib na lugar na may kakaunting bahay lamang. Karamihan sa mga lote ay matataas ang pader at napapalibutan ng malalaking puno. Nahanap ko ang bahay. Isa itong lumang 2 palapag na bahay na gawa sa semento at kahoy. Kupas na ang berdeng pintura nito at gubat na ang bakuran sa kapal ng mga damo. May malaking puno ng ilang-ilang sa tabi ng gate na naglalabas ng matapang, halos makasakal na amoy ng bulaklak. Binaba ko ang aking motor sa gilid ng kalsada. Wala akong nakitang tao, may nakaparadang lumang kotse sa loob. Nakapansin-pansing flat ang 4 na gulong at makapal na ang alikabok sa salamin. Ma'am Mireya, tawag ko mula sa labas ng bakal na gate. Walang sumasagot at napansin kong hindi nakakandado ang gate. Nakapatong lang ang kadena sa bakal. Dahan-dahan ko itong itinulak. Tumunog ng napakalakas ang kalawanging bisagra. Ma'am Mireya, Denver po ito, yung sa butika. Nakalimutan niyo po yung reseta ninyo. Sabi ko habang naglalakad sa may sementadong daanan papunta sa main door. Ang pinto ng bahay ay bahagyang nakawagwag ng 2 pulgada. May amoy na lumalabas mula sa loob. Isang nakakasulasok na halo ng amoy ng antiseptiko, bulok na karne at amoy ng amag. Napahawak ako sa ilong ko, Papa Dudut. Napaisip ako. Baka nga may bedridden na tiyahin at napabayaan ang kalinisan ng bahay. Itutulak ko na sana ng husto ang pintuan para kumatok nang may marinig akong tunog mula sa ilalim ng bahay. Lumalaban ang sikmura ko sa kaba. Hindi yon daing ng isang matandang babae, boses yon ng isang batang lalaki, mahinang mahina, piyok at puno ng matinding sakit at pagmamakaawa. Tulong, pakiusap. Napatigil ako. Biglang tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Ang malamig na simoy ng hangin sa madaling araw ay biglang naging napakabigat. Dahan-dahan kong itinulak ang pintuan. Ma'am Mireya, mahina kong tawag. Walang tao sa sala, ang mga muebles
ay nakatakip ng puting tela na puno ng alikabok. Walang TV, walang picture frames para itong bahay na walang nakatira. Ngunit ang daing ay mas lumalakas. Nanggagaling sa dulo ng kusina, pababa sa isang hagdanan patungo sa basement o bodega. Habang umahakbang ako sa sementadong sahig ay parang may dumi sa ilalim ng sapatos ko. Para bang malagkit. Nang tignan ko, may mga patak ng tuyong dugo at mga mantsa na kulay violet na gamot sa sahig. Humawak ako sa pader habang bumababa sa madilim na hagdanan ng bodega. Nilabas ko ang cellphone ko para gamitin ang flashlight. Nang tumama ang liwanag ng flashlight sa dulo ng bodega, halos mabitawan ko ang phone ko sa matinding sindak. Wala rong matandang tiyahin. Sa gitna ng basang sementadong silid, may isang lalaking nakatali sa isang kalawanging folding bed gamit ang matitibay na leather straps sa kanyang mga pulso at bukong-bukong. Payat na payat ito. Halos lumabas na ang mga rib cage. Ang kanyang balat ay kulay dilaw at may malalaking uka ng open wounds sa kanyang mga binti at braso na tila sinadyang hiwain at nilagyan ng gaas at povidone iodine. Ang bibig ng lalaki ay may busal na duct tape, pero pilit siyang nagsasalita sa kabila ng pagkahilo. Ang mga mata niya ay biyak at namumula na. Walang kalaban-laban. Sa tabi ng higaan ay may isang mesa. Doon nakapatong ang napakaraming bote ng zolpidem at diphenhydramine na ipinagiling at inihalo sa tubig. Mga heringgilya, surgical scalpels at mga bote ng antiseptic na binili sa akin kaninang madaling araw. Naintindihan ko ng lahat sa isang iglap. Hindi siya nag-aalaga. Nagpaparalisa siya. Pinapatulog niya at unti-unting nilalason ng lalaking ito para hindi makagalaw habang ginagamot niya ang mga sugat na siya rin ang gumawa para hindi agad mamatay ang biktima. Diyos ko, naibulong ko. Napatingin sa akin ang lalaki. Pilit niyang iginalaw ang kanyang mga daliri at umiling ng mabilis. Ang mga mata niya ay puno ng matinding takot. Hindi para sa sarili niya kundi para sa akin. Bago ko pa man maiprosesong muli ang utak ko ay narinig ko ang isang tunog sa likod ko. Isang bakal na tubo ang mabilis na humampas sa kaliwang balikat ko. Napasigaw ako sa matinding sakit nang bumagsak ako sa basang semento. Nabitawan ko ang cellphone ko na tumalbog sa ilalim ng higaan ng lalaki. Nang tumingala ako sa gitna ng dilim, nakatayo si Maria sa may paanan ng hagdanan. Wala na ang mainhin at magandang babae na nakita ko sa butika. Ang buhok niya ay nakalugay at gulong-gulo. Nakasuot siya ng plastic na apron na may mantsa ng tuyong dugo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na, walang kurap-kurap at nakatitig sa akin na parang isang gutom na hayop. Sa kanang kamay niya hawak niya ang isang mabigat na wrench. Sa kaliwang kamay may hawak siyang malaking heringgilya na may lamang malabo at kulay gatas na likido. Sayang ka, Denver, malamig niyang sabi. Ang boses niya ay wala ng kahinhin-hinhin. Kulog ito sa ikabuturan ng bodega. Mabait ka pa naman sa akin sa butika. Bakit ka pumasok dito? Maria, pakiusap, ano to? Nangutal kong tanong habang gumagapang ako patras. Ang balikat ko ay tila nawala ng pakiramdam sa lakas ng hampas. Sabi ko sa iyo, huwag kang makialam. Sagot niya habang dahan-dahang lumalapit. Si Justin to ang dating boyfriend ko. Iniwan niya ako 2 taon nang nakakaraan dahil daw baliw ako. Kaya ginawa ko, kinuha ko siya ulit. Dito lang siya, sa tabi ko. Hindi na siya makakaalis kailanman. Tumingin siya sa lalaki na katali na umiiyak na ngayon sa ilalim ng busal. Di ba, Justin? Masaya ka naman dito, di ba? Nililinis ko naman ang mga sugat mo araw-araw. Binabayaran ko pa ang mga pampatulog mo para hindi ka mahirapan.
Ngumiti si Mireya, isang ngiti na nagpadala ng matinding kilabot sa buong katawan ko. Ito ang ngiti ng isang taong tuluyan ng kinain ng kadiliman. Mireya, makukulong ka. Paparating na mga pulis. Pilit kong pagsisinungaling habang sinusubukang tumayo. Natawa siya. Isang malakas at nakakakilabot na tawa na nag-i-echo sa buong bodega. Liar! Alam kong ikaw lang mag-isa. Nakita ko ang motor mo sa labas. At nakalimutan ko ang reseta ko kaya pumunta ka dito para maging bayani. Mabilis siyang sumugod sa akin gamit ang wrench. Umiwas ako sa kanang bahagi kaya ang bakal ay humampa sa simentadong sahig. Tumilapon ang mga spal ng semento sa mukha ko. Sinipa ko ang kanyang tuhod ng buong lakas. Tumamang pa ako sa kanya at napaluhod na siya. Pero bago ako nakatayo para tumakbo papunta sa hagdanan, nahawakan niya ang sapatos ko. Bumagsak ako padapa. Hinila niya ako pabalik. Naramdaman ko ang lamig ng balat niya sa bukong-bukong ko. Para siyang may lakas ng 5 tao. Dito ka na rin, Denver. Kailangan ko ng bagong lalaki kapag namatay na si Justin. Sigaw niya habang sinusubukang isaksak ang hiringgilya sa hita ko. Nakita ko ang karayom ng hiringgilya na ilang pulgada na lamang ang layo sa jeans ko. Alam kong kapag pumasok sa katawan ko ang matapang na doses ng pampatulog at kemikal na yon ay mawawalan ako ng malay at magiging katulad ako ni Justin. Isang buhay na bangkay na itatali sa bodega hanggang sa mabulok. Dahil sa matinding adrenaline, ginamit ko ang kabilang paa ko para sipain ang paulit-ulit ang mukha niya. Napatagilid si Mireya at nabitawan ang hiringgilya na tumama sa simento at nabasag. Umawas ang likido sa sahig at naglabas ng matapang na amoy ng kemikal. Sumigaw si Mireya sa galit, nagdugo ang ilong niya pero hindi siya huminto. Kinuha niyang wrench at mabilis na tumayo para harangan ang tanging hagdanan pa itaas. Nakalak ang pinto sa itaas. Hindi, naiwan kong bukas ang pinto sa kusina pero nakatayo siya sa paanan ng hagdanan. Hawak ang mabigat na bakal. Wala akong anumang armas, ang balikat ko ay kumikirot ng matindi. Tumingin ako sa paligid, ang flashlight ng phone ko sa ilalim ng higaan ay patingin-tingin sa mesa ng mga gamot. Sa ibabaw ng mesa, may dala akong maliit na belt bag na laging nakakabit sa bewang ko noong nagtatrabaho ako. Sa gilid ng belt bag ko may 2 lagayan ng gamit sa butika. Isang heavy-duty bandage scissors at isang 500 ml spray bottle ng 99 concentrated isopropyl alcohol na ginagamit namin sa pagdesimpekta ng mga surgical tools. Matapang ito, hindi katulad ng karaniwang 70% na alcohol sa bahay. Habang nakatitig sa akin si Mireya na parang sisila ng biktima, dahan-dahan kong inabot ang belt bag ko na nahulog sa tabi ng mesa. Walang makakalabas dito, Denver. Walang sino man. Pabulong niyang sabi habang ibinababa ang kanyang katawan para sumugod muli. Isang hakbang, 2 hakbang. Nang dumaan siya sa ilalim ng nag-iisang napakadilim na ilaw sa bodega. Mabilis kong kinuha ang bote ng concentrated isopropyl alcohol mula sa holster at binuksan ang nozzle patungo sa stream mode sa halip na mist. Mireya! Sigaw ko. Napangat ang mukha niya sa akin. Inasinta ko ang kanyang mga mata at pilit kong pinindot ang trigger ng paulit-ulit ng buong lakas. Ang concentrated 99% alcohol ay direktang tumama sa kanyang bukas na mga mata at sa nagdurugong ilong. Ang mata ko! Ang mata ko! Naglabas si Mireya ng isang hiyaw na hindi ko kailanman malilimutan sa buong buhay ko. Isang tunog na purong pagdurusa. Ang concentrated alcohol ay para bang asido na sumusunog sa kanyang mga cornea at sa mga sugat sa kanyang muka. Nabitawan niyang wrench at napahawak sa kanyang muka habang nagwawala at nagpaikot-ikot sa bodega. Hindi na ako nag-aksaya pa ng segundo. Pinalagpasan ko siya ng mabilis bago ako tumakbo pataas ng hagdanan.
Narinig ko ang mahinang ungol ni Justin mula sa higaan. Hindi ko siya pwedeng iwanan. Mabilis kong kinuha ang surgical scissor sa mesa, tumakbo ako kay Justin at ginupit ko ang leather straps sa kanyang mga kamay at paa. Mabilis pero nanginginig ang mga kamay ko. Natanggal ang strap. "Tayo! Kaya bang maglakad?" Sigaw ko kay Justin. Hindi na siya makatayo dahil sa matinding panghihina at pinsala sa kanyang mga binti. Pinasang ko siya sa aking likod gamit ang aking natitirang lakas kahit kumikirot ang nasirang balikat ko. Sa ibaba si Maria ay nabulag at nagwawala, nauntog sa mga poste at nagtatapon ng mga bote habang sumisigaw. "Papatayin ko kayo, Justin, Denver! Hindi kayo makakaalis!" Dinala ko si Justin pataas ng hagdanan. Bawat hakbang ay parang may timbang ng 100 kilo dahil sa matinding pagod at takot. Nakalabas kami sa kusina, natisod sa sala at sa wakas ay nakalabas sa pintuan papunta sa bakuran. Ang amoy ng ilang-ilang sa labas ay pumalo muli sa ilong ko, pero sa pagkakataong ito ay amoy ng kalayaan. Ibinagsak ko si Justin sa tabi ng gate at mabilis kong kinuha ang aking motor. Nilagay ko siya sa pagitan ko at ng manibela. Pinatakbo ko ang scooter ng napakabilis palayo doon. Habang nagmamaneho ako gamit ang isang kamay at nakakapit ang isa kay Justin, ginamit ko ang dila ko para pindutin ang speakerphone sa aking pangalawang cellphone at tumawag sa 911. "Emergency, pulis at ambulansya. May serial poisoner at kidnapper," sigaw ko sa dispatcher. Dumating ang 3 mobil ng pulis at 2 ambulansya pagkaraan ng 10 minuto sa may Shell station kung saan ako tumigil. Bumagsak ako sa simento kasabay ni Justin. Isinugod kami kaagad sa ospital. Naligtas si Justin, Papa Dudut. Ayon sa mga doktor, kung nadagdagan pa ng 2 linggo ang pagpapainom sa kanya ng gamot at ang kawalan ng tamang nutrisyon ay babagsak na sana ang kanyang mga bato at puso. Nagtamo ako ng fracture dahil sa hampas ng bakal, pero nagpasalamat ako sa Diyos dahil buhay ako. Huling nabalitaan ko na aresto si Mireya sa loob ng bodega habang nakaluhod sa sahig. Umiiyak at bulag pa rin sa epekto ng alkohol sa kanyang mga mata. Sa pagsisiyasat ng NBI sa kanyang bahay, natuklasan nilang hindi lang si Justin ang biktima niya. May mga tala-arawan siya sa itaas ng bahay na naglalaman ng mga pangalan ng iba pa niyang mga dating kasintahan na misteryosong nawala noong nakaraang taon. Hindi ko alam kung nabalita ito sa TV pero sa dyaryo oo. Katunayan na itago ko pa ang ilang clippings ng dyaryo tungkol sa nangyari sa amin ni Justin. At ayon din sa ilang kamag-anak ko ay narinig daw nila sa mga radyo ang balita. Samantala nawalan ako ng trabaho sa butika dahil sa matinding trauma. Hindi na ako nakabalik sa night shift. Hanggang ngayon kapag gabi, pumapasok pa rin sa panaginip ko ang amoy ng ilang-ilang at ang nakakakilabot ng ngiti ni Maria sa gitna ng bodega. Papa Dudut, ang aral na natutunan ko rito ay hindi lahat ng mainhin at magandang muka ay may malinis na puso. Minsan ang pinakamadilim na halimaw ay ang tao pa na akala mo ay nanggagaling sa langit. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Lubos na gumagalang, Denver. Maraming salamat Denver sa lakas ng loob mo na mag-share ng iyong kwento sa ating programa. Napakaswerte mo rin Denver dahil bukod sa matalas mong pakiramdam at mabilis na pag-iisip sa gitna ng matinding panganib, ang iyong likas na kabutihan at tapang ang mismong nagligtas sa buhay mo at kay Justin mula sa isang taong halimaw. Normal lamang na maramdaman mo ang matinding trauma at takot pagkatapos ng napakagimbal na karanasang yon. Kaya huwag mong madaliin ang sarili mo, maglaan ka ng panahon para maghilom at kung kinakailangan ay huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong sa isang profesional sa mental health upang unti-unting may proseso ang bangungot na ito. Maipapayo ko rin na gamitin mo ang karanasang ito hindi bilang habang buhay na kalungkutan at takot, kundi bilang paalala sa iyong katatagan. Panatilihin mo pa rin ang iyong mabuting puso
sa pagtulong sa kapwa, ngunit gawin itong mas matalino at laging may pag-iingat at hangganan sa lahat ng pagkakataon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.